natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig. Kung di po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na Gaga ka! Ay, sorry naman. Ha? Hindi siya. Hindi siya yung sinasabi ako ng gaga. Yung pong ano, yung mga nagpapakalat. Alam mo, ito lang yan ha. Ito kasi mga nagsasabi na nagpapakalat daw ng fake news. Alam mo, sabi nga niya dito, mukhang nagkaroon ng cover up. Alam mo, madali naman yan i-cover up Sa totoo lang Ngayon, may lumabas pa kahapon na sabi nagkomento daw yung tatay ni Tantoco na nanay, ni Tantoco na sinasabing hindi daw kasama si Lisa Marcos. Pero may nagsabi sa akin, totoo to, may nagsabi sa akin. Sabi sa akin, alam mo ba? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Long time no see mga people of the earth. Ito na nga, medyo natagalan tayo uli bago gumawa ng video. Alam nyo naman kasi mga kababayan, tag-ulan na. Pag tag-ulan talaga, nababasa tayo. Pag nababasa tayo, nagkakasakit man tayo kasi mahina ng katawan natin, matanda na. Hindi, biro lamang po Ito, totoo, medyo nagkasakit lang ako ng mga nakaraang araw. Kaya naman di po tayo nakagawa ng video at nagkaroon ng mga reaction video. Pero gayon pa man, ito, nagbabalik na si Banat Bay, masigla, maligaya at higit sa lahat. Mapaus-paus pa. O, sana pagpasensya nyo na kung minsan ako ay jujubu-jubu. O kaya naman pag ako ay mukhang ngongo na dahil nga po sa simon ko. Pagbigyan nyo na lamang po Pero bago po tayo magpatuloy, sana naman mga kababayan, malaking bagay po yung mag-like kayo. Kasi pag nag-like kayo sa simula pa lang, naku, napakaraming niyan. Magagawa niyan sa algorithm. Ibig sabihin na algorithm? Yan po yung computer na nag-decide kung isasuggest niya, ilalabas niya sa feed yung video natin sa ibang tao. Di ba gusto nating kumalat ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan ng mainstream media. Paano mangyayari yon? Pag nag-like kayo, palakpakan. Anyway, eto na nga, simulan na natin yung issue. po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig. Kung di po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na Gaga ka! Ay, sorry naman. Ha? Hindi siya yung sinasabi ako ng gaga. Yung pong ano, yung mga nagpapakalat. Kasi sinasabi niya yung papakalat daw ng fake kung di po news. tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. Hindi! Sa mga tuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Bumuwelta naman ang journalist at dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao matapos siyang tawaging fake news peddler ng Malacanang. Tinawag niyang palace apology. Hindi! Alam mo, ito lang yan Ito kasi mga nagsasabi na nagpapakalat daw ng fake news. Alam mo, sabi nga niya dito, mukhang nagkaroon ng cover up. Alam mo, madali naman yan i-cover up Sa totoo lang Ngayon, may lumabas pa kahapon na sabi nagkomento daw yung tatay ni Tantoco na nanay, ni Tantoco na sinasabing hindi daw kasama si Lisa Marcos. Pero may nagsabi sa akin, totoo to, may nagsabi sa akin. Sabi sa akin, alam mo Banat Bay, kilala ko yan. Personal kong kilala yan. Oo, sabi. Personal kong kilala yan. At hindi magkokomento ng ganyan yan. Hindi yan lumalabas sa media. Hindi yan nagpo-post ng mga status sa social media. At higit sa lahat, hindi ganyan mag-English yan. Yan ay talagang, kasi yung nakita niyang post daw, parang English kinamatis. Pero sabi niya, hindi ganyan mag-English yan. Talagang yan, very formal, very eloquent, very hindi ganyan yan. So, sa tingin niya, merong nangyayaring cover up daw. Sabi nung nung kausap ko, nakakilala yung di umano yung nanay. Kaya sinasabi niya, hindi totoo na nanay yung nagsalita ng ganyan. Malabo yan. Malabo yan sa malabo. And may alam siya. Ito, may alam na personal. Alam niya talagang
yung mga nangyari doon. Siya sinasabi niya kagad, kasinungalingan yan. Meron sabi ko sa inyo. Si Castro at hinala niyang may major cover-up sa pagkamatay ni Response Heir Paulo Tantoco noong March 8. Hindi sasama si FL sa US trip ni PBBM. Yan kita ninyo. Ito kasi, ganito yan Ganito, makinig kayo na mabuti para sa kaalaman lang ninyo. Makinig kayo. Siyempre, iba sasabihin ng Malacanang. Alam naman aaminin nila. Oo, nandun si FL. Kasama siya doon. Kinwestiyon nga siya ng mga pulis Pwede ba nilang aminin yun? Hindi, kayo. Di ba? Siyempre, i-deny at i-deny nyo yan. In the side of Roberto Tiglao, pwede ba niya sabihin na, oo, peke nga ito. Siyempre, paninindigan niya rin yung nilabas niya. Di ba? Ibig sabihin, words of Tiglao and words of Malacanang. Di ba? So, kung ikaw ay nanunood, ano ang titimbangin mo? Paano mo sila titimbangin? Sinong paniniwalaan mo? Words of Tiglao o words of Malacanang? Siyempre, depende kung saan ka nakapanig. Di ba? Kung nakapanig ka sa mga Duterte, paniniwalaan mo itong kay Tiglao. Kung ikaw nakapanig sa mga Marcos, paniniwalaan mo sasabihin ng Malacanang. Tama, mali. Pero kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, anong pakikinggan at titingnan mo? Circumstansya. Di ba? Circumstansya. If you wanna know the truth, the circumstances itself will not lie. One, may namatay. Di ba? And two, because of the cocaine, the substance na yun established na. Established na yun. Okay? Saan nangyari? Sa Amerika. Now, paniniwalaan mo? Kasama ba doon si FL? Sabi nung report na nilabas si Tiglao? O sabi ng Malacanang, hindi kasama doon si FL. Ngayon, kung ikaw ay talaga naghahanap ng katotohanan at ikaw ay nasa gitna, huwag mong tignan yun. Ang tingnan mo, circumstances. Bakit? Dito mo malalaman ang katotohanan. Circumstances. Kasi now, it's easy to lie. Lying is easy. That's the easiest way out or way to destroy a person. Through lies. Di ba? But, the circumstance will not hide. It will always reveal the truth. Ano yung circumstances ngayon? Ito. Pumunta si Marcos agad-agad sa Amerika. Biglaan yan. Hindi yan planado. Pagka-announce, mga ilang araw, umalis na kagad. Sabi nga ng isang napakinggan kong sa sobrang abrupt, nung pag-alis ni Marcos papuntang Amerika, isipin mo, days before Dizona, na supposedly nagpe-prepare sana. Di ba? Pero biglaan. First yun. First circumstance. After pumutok nito mga to, na issue na ito, biglang pumunta si Marcos sa Amerika. Pero sabihin mo, baka may planado naman yan. Okay, pero alam natin, alam ng lahat. Ito'y biglaan. Hindi ito yung matagal nang ina-announce. Hindi. Pangalawa, bakit hindi sumama si EFL kung walang problema? Di ba? Doon pa lang, malalaman mo na, naku po, may problema talaga to. May problema talaga to. Bakit siya hindi sumama? Laging kasama yan Alam natin yan, mga kababayan. Alam natin yan. Hindi yan yung tipo ng katulad ni Pangulong Duterte na hindi mo malaman kung sino kasama, pero sure tayo kung sino kasama. Pero, di ba? Eto, laging kasama. Pero bakit this time? For the first time, sabi nga, for the first time, hindi sumama si EFL. Saan? Sa Amerika. So, kung ikaw ay matalino at hindi mo titignan yung sinabi ni Tiglao, hindi mo siya titignan yung sinabi ni Claire Castro na Malacanang, timbangin mo na lang yung mga nangyayari. Bakit hindi siya sumama? It speaks so much. Hindi na natin kailangan alamin pa yung sinabi ng dalawang side. Eto pa lang, obvious na. Hindi, kayo na. Di ba? Nagkataon lang. Nagkataon, first time nangyari. Sa lahat ng state visit ni Marcos, first time nangyari ito na hindi sumama. Saan? Sa Amerika pa. Nagkataon lang. Sinong niloko ninyo? Gago! Di ba? Huwag na tayo maglokohan. Sasabihin nila, hindi kasi pumunta sa ibang bansa.
Kasi pumunta sa Middle East ata ito si FL eh. Ang tanong, planado ho ba yun? Meron ho bang media na makakapagsabing pinlano na yan way ahead of time na nagkasabay si Marcos at saka si FL pumunta sa ibang bansa? Hindi, walang ganun. Kayo na ngayon na maghusga. Pero wala raw itong kinalaman sa issue. First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th kahapon to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. Paalala ng palat. Tingnan mo, nagpunta to meet the overseas Filipino workers na hindi man lang sinabi kung imimit niya yung hari doon, kung ano meron doon, inimbitahan ba siya kasi may convention. Walang ganun, biglaan. Hindi ka naman siguro tanga, di ba? Hindi ka naman siguro tanga na hindi mo masabing, oo nga, there is something, di ba? Again I will not teach you how to think. Di ba? I will not tell you the conclusion. Pero if there is one thing na I will tell you is, tingnan ninyo yung circumstances. Huwag lang kayong maniwala sa pronouncement ng Malacanang. Huwag lang kayong maniwala sa pronouncement ng mga quote-unquote Duterte supporter. Kayo mismo tumingin. Anong nangyari? Bakit ganun? Biglang nagkaroon ng mga event. Hindi naman siguro kayo tanga. Hindi naman, ako naniniwala ako mga Pilipino, hindi naman tayo tanga na hindi natin malalaman yung nangyari na yung mga coincidence kuno. So, hindi sila ang nagsimula ng issue ito. Pero Di ba? Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan, again, maging mapagmatsyag kayo. Matalino tayong lahat eh. Kailangan lang talagang busisiin natin yung mga pangyayari. Kasi alam mo, kahit po ako, may sakit ako ito mga nakarang araw, talagang nilatay na naman ako ng aking asthma at hindi po tayo nakapag-live. Pero nung pinapanood ko yung mga news tungkol doon sa nilabas nilang fake news daw, kasi merong sinabi ng Beverly Hills, ganyan-ganyan, bla bla bla, na kesyo yung lumabas na dokumento. Ang dali naman nun eh. It's easy to deny something out of a diplomatic or national security. Don't ever forget, okay? Kung anong nangyayari ngayong panahon na ito. Ngayong panahon na to that there is war happening. And very strategic ang Pilipinas. Even if ang policy ni Trump ay America first, hindi natin madideny na tumutulong pa rin sila sa labanan ng Israel. Di ba? Tumutulong pa rin sila sa labanan ng dyan sa Ukraine. So, the position ng Pilipinas kailangan ng Amerika. Kailangan nila. It will be waste of money kung paliliparin nila mula doon sa Amerika o mula sa Hawaii ang mga eroplano nila o mula sa Korea. Mas maganda meron dito. Kasi remember, pag nag-isip yung mga world leaders, ang iniisip niyan hindi lang naman yung gera ng Israel. Iniisip niyan kung sakasakali magtulungan ng China. Saan sila nakaposisyon, di ba? So kung sakop nila Japan, kasi may embassy doon, may base. May Korea, sa Korea meron din. Kaya lang nandoon ang North, di ba? So kailangan din nila 'tong Pilipinas. Napaka-strategic ng posisyon natin. Sa madaling salita, kailangan tayo ng Amerika. So, it is possible that America will do everything para makuha tayo. Pwede niyang gamiting bargaining power yan. Yung nangyari sa LA, sa Beverly Hills. Yeah? Okay. So, you need us now. Therefore, we will give you safety. Ibig sabihin, pababayaan itong issue na to. Kasabihin namin halimbawa lang ito ay maaring theory ko lang pero ito rin ang realization ng ibang mga nagsasalita dito. Pwedeng sabihin nila na kailangan natin ng Pilipinas O sige, i-cover up namin to. Anyway, wala namang itong epekto sa bansa namin Sa inyo yan, problema niyo yan. Basta sa amin, kung i-cover up namin ito, basta malaya kami sa bansa ninyo. Dagdagan namin ng mga base yan, kung bahala ka sa amin. I scratch your back, you scratch my back. Parang ganun yun di ba? Di ba? Ganun yun
parang anuin mo na, o sige, tulungan kita. O, tulungan mo rin ako. Kailangan ka namin. O, di magpadala kami dyan ng isang katerba. Pero halika dito, sermonan muna kita, Marcos. Hindi, biro lang. Walang ganun. Pinupunta para sermonan eh. Parang hindi, parang alam mo, naalala ko nga yung nangyari kay Zelensky, di ba? Medyo na-sermonan siya doon sa meeting. Di ba? Parang ganun ang gawin dito kay Marcos ma-sermonan eh. Baka lang hindi ako sure Kasi siyempre, remember, ayaw din naman ni Trump yan eh. Kaya lang, ngayon, kailangan niya ng kaalyado ng mga bansa para sa kanyang gera. Di ba? Sa gera ng Amerika. So, tulong lang. Tulungan tayong dalawa. Ano ba naman itong sabihan lang namin yung pulis namin na, wag niyong ilalabas yan ano na lang yan. Sa atin-atin na lang yan. Huwag nyo nang ilabas yung investigasyon na yan. Pwede naman ganun eh. But the mere fact na may nakuha si Tiglaw, di ba? Medyo saan ang galing yun? Maki-question mo. Tapos, mantakin mo, pumunta sa Amerika si Marcos, hindi sumama. Hindi, sa tingin ninyo, desisyon ni Marcos na hindi isama si FL? Hindi, isipin nyo mabuti yun Sa tingin ninyo, desisyon ni Marcos na hindi isama si FL? Ako ang opinion ko dyan, sa tingin ko, sinabihan siya, wag mo na isama yung asawa mo. Medyo may problema kami dyan sa asawa mo. Baka ganun. Hindi ko sinasabing ganun talaga, pero posibleng ganun. Yeah? Basta dito, mag-usap tayo, let's have a deal. Wag mo na isama yung asawa mo. O baka naman mismong yung asawa na, ayoko nang sumama dyan. Naging issue pa yan. Hindi kasi alam mo ito kung ako, halimbawa, advisor ni Marcos. Halimbawa, ako advisor ni Marcos. To prove may critics na fake news sila, to prove na kalokohan yung sinasabi ninyo na na-hold or na-question ang asawa ko dito sa Amerika, isasama ko. Di ba? Tapos ang usapan kung sinama niya. Mas pa yun, mukhang mapapahiya yung mga nagsabing na-involve si FL. Imagine niyo lang lawakan yung isip nyo. Kung isinama ni Bongbong Marcos si FL sa Amerika, tapos gagamitin nila yon lalong-lalo na si Claire. Gagamitin niya yun at sasabihin niya, kung talagang sangkot yan sa criminal activity, kung talagang na-question niya ng Beverly Hills, bakit sumama pa sa Amerika? Pwedeng ganon. Tapos ang usapan. Hindi, sa totoo lang kung ako yung advisor ni Marcos, gano'n lang sasabihin ko Tapos na usapan, isama mo sa Amerika yan. Tapos na. Bakit hindi sinama? Yun ang malaking dyan. Malaking katanungan. Yeah? Malaking katanungan, bakit hindi sinama? Tapos ang usapan ko, sinama yan? Wala na. Tapos na lahat yung nagsasabing kinwestiyon siya, na-involve siya, kasama siya, tapos na. Bakit sinama at ba't pinayagan? Di ba? Pero hindi sinama May problema. Ano sa tingin nyo mga kababayan? May comment nyo dyan. Ako ano sa tingin ninyo? Mag-usapan ninyo yan. Diyan sa baba. Ba't sila na nag-usap? Hindi. Mag-uusap-usap din tayo dyan sa baba. Comment kayo. Eto na. Pag-usapan naman natin yung birada ni VP Sara Duterte, yung latest speech niya sa The Hague, doon sa event. Kamang maghahabol sa amin dito, kami ang pinaka makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman